Samantala, sunod-sunod ang aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong linggo. Tampok dito ang paglulunsad ng One RFID for All tollway sa Calamba City na magpapabilis at magpapagaan sa paglalakbay ng mga motorista sa buong bansa. Narito ang ulat ni Kenneth Pasyente. Nagsimula ang linggo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pangunguna sa paglulunsad ng One RFID All Tollways sa Calamba City, Laguna. Layo ng hakbang na ito na magbigay ng ginhawa at tuloy-tuloy na serbisyo sa mga motorista na bumibiyahe sa Luzon sa pamamagitan ng iisang RFID lamang para sa lahat ng pangunahing toll expressways. Bagaman ito ay para lang sa mga motoristang may iisang account sa ngayon, nakatakdang palawakin ang programa upang maisama ang mga group at fleet account sa susunod na taon. Pinangunahan din ng Pangulo ang paggawad ng Medallion of Excellence sa mga awardee ng Metrobank Foundation Outstanding Filipinos 2025. Pinuri ng Pangulo ang mga ginawaran, mga guro, sundalo at pulis na itinuturing anyang mukha ng bagong Pilipino dahil sa kanilang tapat, marangal at puspusang paglilingkod sa bayan. Lalo na ngayon anya na may duda at hindi natiwala ang taong bayan sa ilang opisyal ng pamahalaan. Ang mga ganitong mga parangal anya ay nagpapatunay na buhay pa rin ang dangal, katapatan at integridad sa serbisyo publiko. Binigyang diin naman ng Pangulo ang pangangailangan ng responsable at makabuluhang pagmimina sa bansa sa kanyang pagdalo sa pagbubukas ng Mining Philippines 2025 International Conference and Exhibition. Ipinunto pa niya ang babala laban sa mga irresponsableng operator na nakakasira ng kalikasan at ng pamayanan. Iginiit ang Pangulo na ang kita mula sa mining industry ay dapat direktang nararamdaman ng taong bayan sa pamamagitan ng mga paaralan, ospital at mga infrastrukturang napapakinabangan. Ang Pangulo din ang nanguna sa pagsasagawa ng National Housing Expo 2025 kung saan naging tampok ang libu-libong home properties mula sa 50 nangungunang developers sa bansa na maaaring makuha sa ilalim ng Pag-ibig Housing Loan. Nasa 30,000 Pag-ibig acquired assets din ang alok sa publiko na may discount na aabot hanggang 40%. Muling binigyang diin ng Pangulo na patuloy ang mga hakbang ng pamahalaan para tugunan ang housing needs ng mga Pilipino. Dumalo rin ang punong ehekutibo sa 124th anniversary celebration ng Philippine Coast Guard kung saan pinuri niya ang PCG sa walang humpay nitong paglilingkod sa loob ng maraming taon. Kinilala rin niya ang mabilis na pagtugon ng PCG sa naganap na lindol na may lakas na 6.9 magnitude sa Cebu kamakailan at nangako na palalakasin ang kakayahan ng PCG sa pamamagitan ng modernisasyon ng mga sasakyang pandagat at pasilidad nito. Sa isang courtesy call sa Pangulo, muling nagpahayag ng matibay na tiwala ang I-Squared Capital sa pamahalaang Marcos Jr. at sa ekonomiya ng Pilipinas. Ipinarating ng founder at chairman ng I-Squared Capital na si Dr. Sadek Waba ang kagustuhan ng kumpanya na palawakin pa ang investment nito sa infrastructure ng bansa. Kinilala rin ng kumpanya ang mga reformang ipinatutupad ng administrasyon na lalo umanong nagpapatatag sa investment climate ng Pilipinas. Muli namang namahagi ang Pangulo ng mga ambulansya para mapalakas ang pagbibigay ng atensyong medikal sa mga nangangailangan. Nasa 71 patient transport vehicles ang naipamahagi sa iba't ibang lokal na pamahalaan sa Caraga Region. Sabi ng Pangulo, 76% na ng mga LGU sa buong bansa ang nakatanggap ng ambulansya at magpapatuloy niya ito hanggang lahat ng mga LGU ay may sarili ng ambulansya. Binisita naman ng Presidente ang mga estudyante ng La Paz Child Development Center sa Agusan del Norte. Namahagi ang Pangulo ng mga bag sa mga mag-aaral at nagbigay ng satellite internet connection para lalong mapahusay ang pag-aaral ng mga estudyante. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.